Kamusta mga kapatid? Ang pamumuhay at paglakad natin bilang mananampalataya ni Kristo sa kabila ng mga gulo at di ka nais-nais na nangyayari sa ating mga paligid. Tayo ba'y patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at nararanasan ba nating lubos ang pagpapala at kapangyarihan ng Diyos? Gaya na lamang ng nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verse 8. Kung paano pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalagan at himala sa harapan ng madla. Pinili ng Diyos si Esteban na maging kanyang lingkod dahil sa kanyang natatanging katangian. Isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng banal na espiritu. At pinagpala pa siyang lubos ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang makagawa ng kababalagan sa harapan ng maraming madla upang ihayag ng Diyos ang kanyang sariling kaluwalhatian sa pamamagitan ng buhay ni Esteban. Ayon sa kanyang pananampalataya, si Esteban ay namuhay ayon sa kalooban at palatuntunan ng Diyos. Kaya ganoon na lamang kung paano ipinaranas ng Diyos ang kanyang lubos na kapangyarihan kay Esteban. Dahil sa kung paano naabot ni Esteban ang pamantayan ng Diyos sa paglilingkod at pinuspos pa siyang lubos ng banal na espiritu sa kanyang buong ministeryo. Bagamat naging maikli man ang naging buhay at ministeryo ni Esteban, ito'y nagbigay na malaking epekto sa mga kapwa mananampalataya upang ipagpatuloy ang nasimulan ni Kristo na ipahayag ang magandang balita sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa panahon ngayon, iilan na lamang sa loob at labas ng bahay-sambahan ang nakakaranas ng lubos na kapangyarihan ng Diyos at iyon ang mga taong totoong namumuhay ayon sa palatuntunan at kalooban ng Diyos. Higit sa lahat kung paano nila binigyang halaga ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay na ayon sa salita ng Diyos ng may kabanalan. Marami ang nagnanais na maranasan ang lubos na pagpapala at kapangyarihan ng Diyos. Baka isa na tayo sa mga nagnanais na makaranas. Tandaan natin, walang imposible sa Diyos. Nagawin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban, lalo na ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang sariling pangalan. Tandaan natin, iisang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin. Kung ano ang ginawa ng Diyos nung una, kayang-kaya niyang gawin sa kasalukuyan higit pa. Gaya na lamang ng pangako ni Kristo sa John chapter 14 verse 12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Pakatandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, ay kayang gawin lahat ng Diyos ang anumang bagay na naisin niya at kahit sino ay kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin upang ipagpatuloy na maihayag ang kanyang kadakilaang kaluwalhatian sa mundong ito. Ang isa sa mga kwalifikasyon upang maranasan ang lubos na pagpapala at kapangyarihan ng Diyos ay ang pananampalataya kay Kristo at ang pagtaglay ng mga katangiang natatangi at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, sapat na ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia upang maging basihan natin kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos, lalo na ang aklat ng mga gawa na nagpapatunay mismo kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng pagpuspos ng banal na espiritu upang maganap ang layunin ng Diyos at ihayag ang kanyang sariling kaluwalhatian. Nawa, ganun din tayo na nagnanais na makaranas ng kapangyarihan ng Diyos habang tayo ay naglilingkod na higit na magamit ang ating mga buhay para sa dakilang layunin ng Diyos na maihayag ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. God bless us all.